Nag-crave na naman sila sa bobohan, kaya ngayong araw ay napaluto na naman ako. At this time, lulutuin natin ito sa kare-kare with papaya. Hi everyone! Assalamualaikum makam kamemon. Maglabi pa sunat lawat naan misan gikohap na lahat. Ay nasabsigam nga bobohan, imakalong mario pantanan. Iko na noho pinariata ang makakiko. Nanguha na naman pala sila ng bobohan at binuhay dyan sa may silong ng pantalan. Tapos pinakuha ko dyan sa maliit kong pinsan. At tulad ng mga napakita ko na nung una, bubusan natin to na mainit na tubig. Tapos ay babad lang natin ng mga ilang minuto para lang matanggal yung konting tubig at yung kati. Tapos gamit ang kutsilyo ay kakatasan natin ito hanggang sa lumabas yung parang mga creamy at tubig-tubig sa loob. At kapag ganyan na nga yung itsura ay okay na yan. Pumunta na nga ako ng kusina para mahugasan din ito ng tubig tabang. Kung hindi po kayo sanay o nakasanayan ng pagkain nito, wag nyo na pong subukan dahil minsan po pag hindi tama ang ating pagkagawa ay nakakahilo. At ganyan natin siya i-slice. Kung kanina ay matubig pa siya ay halos hindi mo mahawak. Ngayon ay para na siyang oyster o talaba. Pero ito syempre mas masarap kesa doon. Yun nga lang mas matrabaho ito at mahirap kunin. Tapos pag niluto mo ang konti-konti lang din kaya naman sasahugan natin ito ng manibalang na papaya. Baka may mambash na naman sa akin. Bakit prutas ang nilalagay ko sa aming ulam? Eh kasi nga po ito pa lang yung malaki-laki papaya na pwedeng pitasin dahil yung iba ay maliliit pa. At ayan, naghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas. Tapos ay nag-prepare na rin ako dito ng gata. Ewan ko ba, gustong gusto talaga nila ng may gata. Eh pwede naman ito na kari lang. Tapos yung papaya ay masarap na. Syempre, dahil masunurin tayo, ayan lalagyan na natin. Nagpainit na ako dito ng sibuyas, bawang at ginisa-gisa ko na. Sinunod ko na rin ng curry powder. Sabay natin igisa yan sa sibuyas at bawang. At kapag naging aromatic na nga, ilagay na natin ang ating bobohan. Yan, mekos-mekos natin hanggang sa maghalo-halo lahat. Pagkatapos naman ay isunod na natin ang ating papaya. Opo, isunod na natin agad dahil ito nga'y papalambutin pa natin. Hindi kasi ito tulad ng patatas na madali lang natin palutuin. Tapos hindi naman matagal lutuin itong bobohan kaya naman isabay na natin. Tapos hindi na rin tayo maglalagay ng tubig dyan dahil kusa na rin itong magtutubig. Tignan nyo naman, o diba? Bumagay talaga yung kulay ng sabaw sa ating papaya. At ayan, bubuhusan na natin ng gata. Sunod naman ay pampalasa at di na natin ito lalagyan ng asin. Papalutuin natin ito ng mga ilang minuto hanggang sa manuyo-nuyo yung sabaw at maging creamy katulad niyan. Ay, kahit anong luto talaga dito sa bobohan, the best talaga. Taob na naman ang isang kalderong kanin nito. Yun lang po. Thank you for watching sa inyong lahat.